pahayag ni Senador Raffy Tulfo laban kay Lemuel Ortonio. Kailan at saan? Ito ay naganap noong ika-19 na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Miyerkules, ika-26 ng Agosto, 2026, kung saan si Senator Raffy Tulfo ay nagsilbing senator judge at nagtanong sa saksi na si Lemuel Ortonio, OVP Assistant Chief of Staff. Ang ugat ng issue, tinukoy ni Tulfo na pumirma si Ortonio sa mga dokumento, kabilang ang sagot ng OVP sa Audit Observation Memorandum ng COA. Ngunit hindi niya sinuri ang laman nito, lalo na ang detalye ng pagbili ng gamot gamit ang confidential funds. Inamin ni Ortonio na hindi niya tinanong kung anong klaseng gamot ang binili, kung nasaan ang resibo at reseta, at hindi rin niya sinuri ang mga questionableng pangalan at lagda sa mga resibo ng pagtanggap. Sinabi ni Ortonio na kinonsulta lamang niya ang security officer kung paano inilabas ang pondo, ngunit hindi na nagtanong ng karagdagang detalye, at idinagdag pa niyang hindi siya sigurado kung siya ang dapat mag-alam ng mga iyon. Ang sinabi ni Senador Tulfo, pumirma ka dun sa pag-reply mo sa AOM. So pumirma ka ng nakapikit? Sorry sir, nagtatanga-tangahan. Idinagdag pa na nakakahiya sa mga paaralang pinagtapusan nito dahil tila hindi gumagamit ng pangunawa sa pagtupad ng tungkulin. Binalaan din ni Tulfo, kung patuloy kang magbulag-bulagan, maaari kang makulong o mag-resign ka na lang. Tugon ng saksi at pagbabago sa record. Nasaktan si Ortonio at sinabing ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin ayon sa ipinagawa sa kanya. Itinanggi niyang pumirma ng nakapikit. Sinabing nagtanong naman siya sa security officer. Inutusan ni Presiding Officer Senador Cheese Escudero na palitan sa opisyal na record ang salitang nagtatanga-tangahan ng feigning ignorance. Sa madaling salita, ang buong usapin ay umiikot sa tungkulin at pananagutan. Kung ang isang opisyal na pumipirma sa mga dokumento ng pondo ng bayan ay dapat bang siguraduhin muna na tama at tumpak ang laman bago lagdaan o sapat na ang umasa sa sinasabi ng iba nang hindi nagtatanong? Move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito eh.
Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. What So, I'm talking in about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahamak ako dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc. Kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan, I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi niyo ipaliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po. That was not a question, Mr. Orton. You need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance?